Good morning. For today's video, ganun gagawa tayong itlog na maalat. Yung bigay nung landlady namin na itlog, binigyan niya ako ng 2, 4, 5 pieces na egg mula dun sa mga alaga nilang manok. Ito siya, yan. So, room temp ko muna. Tapos, gagawa tayo ng brine solution ba ang tawag dyan? Basta yung may tubig na may asin. Konti lang to, 5 pieces lang. Pero, experiment lang naman. First time ko lang tong gagawin. And nakita ko lang din sa YouTube na sa 1,500 ml na water, 600 grams na salt. Pero since 5 piraso lang to, lang siguro, 750 ml na water lang. Tapos, 300 grams na salt yung gagamitin ko. Experiment lang naman. Pag naging successful, gagawa ako ng maramihan para hindi na tayo bibili ng itlog na maalat. Pero ito ay chicken egg ha. Okay, pwede rin naman yun. Matikman din natin yung difference niya sa duck egg. And, ang mura lang naman ng rock salt. Bumili kami ni mama sa palengke last time. 20 pesos yung malaki. Nasaan na ba yun? Ito, 20 pesos. Nabawasan na namin to. Saan nga ba namin to ginamit? Basta may napaggamitan na. Timbangin ko kung ilan to. 947 grams to. So, I guess yung nagamit namin siguro, baka 1 kilo to bago namin nagamit. 225 lang. Ayan. 225 grams. Dami na eh. Baka naman sumobrang alat yung ating itlog. So, ang dami pang natira dito sa ating asin. Lalagyan ko to ng tubig. Nasa 600 ml. Ito na yung ating tubig na may asin. Ayan, as you can see. So, lulutuin ko lang siya hanggang matunaw yung asin. Pag tunaw na yung asin, papatayin ko na yung init. And then, papalamigin natin siya, tsaka natin lalagay yung itlog. Tapos, ibababad natin ng, nakalagay doon sa napanood ko, 15 to 25 days. Pero, sa gitna lang tayo noon, so mga 20 days. Para hindi naman super alat. I-alarm ko sa phone ko pag 20 days na. Then, after nun, papakuluan natin siya para maluto siya after 20 days. And then, hindi ko nakukulayan kasi mas healthy naman siguro yung walang kulay. Food color lang naman yun. Tapos, less gastos pa. Ayan, patunaw na yung asin natin. Halos wala na. So, pwede ko nang i-off to. Hindi naman natin kailangan pakuluan basta matunaw lang yung asin. Sa isang jar ko na lang pala ilalagay since hindi ko mahanap yung takip ng rice cooker. Tsaka, I think sobrang laki din. Ayan. Hintayin ko lang lumamig yun, then ibubuhos na natin dito yung tubig. Tapos, itatago natin siya sa madilim na lugar. Dito sa ilalim ng aming parang counter table. Ayan. Nagbababad na ako ng lettuce dahil for lunch kami ay magsasanggipsal. Meron pa kasi kaming mushroom dito na pakatagal na namin binili. I think kailangan na namin itong gamitin. Ayan, siya mix. Meron siyang enoki, king oyster, tsaka shimeji. Ayan. Tapos, teternohan natin siya ng unmeat tapa. Yun yung pinaka beef namin. Sana meron pa. Hindi ako sure kung meron pa eh. Pero ang alam ko meron pa. Hanapin ko ito. Ay, pwede rin to. Vegan meat free tapa. Yan. So,
Dalawa yung ano namin, choices pag sa tapa na plant-based, either unmeat or vega. So this time, vega yung ating gagamitin. So lalabas ko na para madali siya iprito mamaya. Today is a Wednesday. Wala pa rin akong work. Alam niyo ba, 2 weeks na akong walang work. So, yan ang buhay ng isang freelancer. Minsan sobrang daming work, minsan wala. So, dapat marami talagang clients. Okay, papaliguan natin si Pretty. And, ayan, mga gamit ko na yung binili natin upuan sa surplus sa SM. Yan o. Kung di ako magkakamali, kung tama yung pagka-remember ko, pag may SM Advantage card ka, 399 siya. Pag wala, parang 699. So, may SM Advantage card ako. Parang hindi nakakangalay pag nagpapaligo ng doggies. Yan. So, nakaupo tayo, di ba? Kasi ito na si Pretty. Hindi niya kita nakatalikod sa inyo. Anyway, ang gamit niyang shampoo ngayon ay ito. Ito ay antifungal, may Coside. Antifungal tsaka antibacterial. Hindi nga ako kasi binuhat ko to. And mainit na water, hinaluan ko to ng mainit na water, nagpa-init ako. Bagong ligo yan. Next si Panther. Silang dalawa lang muna. Parang tuwing nag-vlog ako, laging silang dalawa. Natsitsyempo lang yun pero pinapaliguan ko sila iba-ibang araw lahat. Ayan, malamig na yung ating ininit na tubig kanina na may asin. So, parang tinunaw ko lang yung asin. Sasalin ko na dito sa ating itlog. Ayan. And then, punuin ko. Ayan, para lubog sila. Tatakpan ko and then, itatago ko sa madilim na lugar. Doon nga sa ilalim ng lababo namin for 20 days. Balikan natin after 20 days, then update ko kayo. Ito na yung ating mixed mushroom. Hinugasan ko na. And then hiwa-hiwain ko na pang sanggipsal. Pero hindi na tayo magsiset up dito nung grill sa gitna ng table, ganun. Papan fry ko lang siya. Ganun din. Parang ganun lang naman yun. Pati yung tapa. Tapos, ano na lang namin, ibabalot sa lettuce. Yan. Parang sanggipsal shortcut. So, yung king oyster mushroom, ganito yung hiwa ko. Yan. May kasama rin pala siyang shiitake. Actually, masarap din ito. So, 4 na klaseng mushroom siya. King oyster, shimeji, tapos, ano nga to, enoki, tsaka, kakasabi ko lang, nakalimutan ko na. Wala sa sarili, gutom na. Ano nga ba yan? Shiitake, ayun, Diyos ko. By the work, nandun siya sa kwarto. So, since may work siya, ako muna ang toka dito sa mga kailangan gawin sa bahay. Then, pag may work naman na ako, share naman kami. Siya yung nagpaligo dati kay La Angelo, kay Rain, tsaka kay Yurik. Pero bukas, gusto kong paliguan si baby girl tsaka si Pretty. Anyway, ayan, ipan fry ko na. So, nilagyan ko to ng konting oil. Marami kaming tirang kanin lamig, so ifra-fried rice ko na lang din to. Gagawin ko sanang kimchi fried rice, kaso matagal pa yun.
past 12 na. Dami ko kasi ginawa. Kaya, tinanghali na. Nag-ano ako, na nung umaga nagdamo ako sa labas. Tapos, pinaliguan ko sila Pretty, si Panther. And then, ayan, nagluto na ako. Ay, gumawa pa tayong itlog na maalat pala. Nanghali tuloy. Pero okay lang. Before 1, makakakain na kami. Ready na ang aming lunch. Ito na yung aming sangyupsal set. So, ayan na yung ating mushrooms, tsaka yung viga tapa. Tinatakpan ko kasi para hindi punta na langaw. Lettuce. Ito yung ating kimchi. And then yung gagawa tayo ng sauce niya. Itong gochujang, tsaka ano nga ba to? Samjang. And ito yung binili kong murang sesame oil na galing Korea. Actually, mahal siya ng konti compared sa local, pero masarap siya. And then, ito galing Dali. Ginger ale ng Dali. Ayan, kakain. Ay, ito na yung ating fried rice. Ayan, kakain na kami. Kain tayo. Ito yung ating sauce. Ayan. Samjang, gochujang, sesame oil, sesame seeds. Dati ang dalas naming mag-mukbang. Ay, magsangyupsal. Ngayon medyo bihira na. Tsaka dati ang sipag natin, meron pang lutuan sa gitna. Eh, pwede naman ganyan. Set na, luto na. Anyway, let's eat. Saan ba natin ito binili? Ito na lang. Ay, hindi sa ano. Ay, iba nga pala yung sa Dali na ano. Pero masarap din yun. Ito nga maasim eh. Iba rin yun sa Dali. Nagra-rice din ba kayo sa sangyupsal? Pero fermented naman to. Usually ako nagra-rice siya, hindi. Magra-rice ka ngayon. Konti. Kayo, nagra-rice ba kayo sa sangyup? Pag unli, syempre hindi. Para sulit. Or konting-konti lang, di ba? Hindi nga lang kami makakapag-unli kasi wala namang vegan meat dun. O, di ba? Para siyang set meal ng sanggipsal. Nakakatuwa. Pero, ay wala tayong nori. Hindi, meron pa. Meron pa. Yung parang chips. Okay lang, at least meron. Yung pala nakalimutan, nori. So, lagyan ko ng kimchi, shiitake mushroom muna, konting vegan meat, viga tapa, tapos yung sauce natin. Lagyan ko nga ng rice, parang tawag dyan pag may rice. Tapos nori. Sarap. Parang burrito pag may rice. Gano'n na natin yung ating ginger ale. Saka siyang beer. Sarap. Magandang hapon. Chinek ko yung ating mga halaman.
Yung sitaw merong kumakain sa dahon niya. So gagawa ako ng DIY na pesticide. Nakita ko lang din sa YouTube, sa 1 litrong tubig daw, 1 kutsarang suka, tapos 5 drops ng dishwashing liquid. Ito ay 500 ml lang. So, tatantyahin ko na lang kalahating kutsara, tapos mga 3 drops ng dishwashing. Bawasan ko konti. Yan. Super konti lang. 1. Ay, ito pwede palang drops eh. 2, 3, 4. Nagdagan akong tubig. Sana effective. Nung nagtanim ako dati ng okra sa Bulacan, effective naman yung ginawa kong dishwashing liquid na pesticide. So, tara, spray na natin to dun. At ang sabi pala, kung mag-i-spray umaga o hapon. So, sakto, hapon na. Eh, sabi ko sa inyo, may kumakain sa dahon. Tapos itong isa, hindi ko alam, parang natuyo. Lagi ko namang dinidilig. And may mga tumubo dito. Siguro nalaglag namin to. Ito pa. Ngayon na yung ating tawag dyan, mais. Ang daming langgam. So hopefully makatulong dito sa langgam. Sprayan ko na. Today is 1 week, sakto. Kasi Tuesday namin to tinanim, Tuesday din today. Ganyan na sila kalaki after 1 week. Tutuloy ko naman ngayon yung pagdadamo dito. Dami ko nang dadamuhan. Mula doon hanggang doon. Ito din. Lawak na nung nadamuhan ko. Although hindi perfect, syempre may mga natitirang konti. Hanggang dito na. Ayan, di ba? Kita nyo. Ayun yung hindi pa nadadamuhan. Ito, nadamuhan na hanggang doon. Lawak na, no? Wala pang 1 linggo yan. I think, kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5 days pa lang. Inuunti-unti ko sa umaga, tsaka sa hapon, or minsan once a day, ganyan. So, kaya kong damuhan siguro tong buong to ng 10 days. Hanggang dun. Pero ang tataas dun, natatakot pa ako dun. Dito lang sa medyo, mababa. So, para ngayong hapon, ito ang project natin hanggang dyan sa mangga. Konti lang. Medyo pumupurol lang itong pangdamo ko eh. So, kailangan namin maghanap ng naghahasa. Dapat nga, di ba may lakad kami sa pinsan ko sa Amaya, sa Nuvali. Pero hindi natuloy. Kasi kinancel ni Mama. Bumili pa naman ako ng kape para sa kanila. So, if ever na lang na magkita ulit. Pag hindi, inumin namin. Ayan. Hanggang doon na sa mula dito hanggang doon. Yung akin din naman ngayong hapon. Pagod na ako. Sakit sa likod eh. Kung hindi masakit sa likod, mas kaya ko pang mas matagal. Kaya lang mahina na lang yung likod ng lolo nyo. At may biniling merienda si Mahal, mga turon, kamote Q, tsaka banana Q. So after magpapawis, babawiin sa calories, sa carbs. Merienda muna ako. Merienda time! May food color lang yung mga tinda dito. Tignan nyo yung banana Q orange. Pala ko kwek-kwek eh. Good morning. Kami ay pupunta ng beach. Yung dito lang malapit sa Batangas City din. Ang kasama ngayon ay si Angelo tsaka si Rain. Ito na yung ating lomi. Ito ay 130 pesos. Ganda, may parang
transfer being used. Driverless taxis have suddenly stopped dead on Wuhan's roads. No casualties were reported in the central Chinese city, but the incident has raised concerns about the safety of daily Bagay lang ka. Local police say the vehicle is operated by tech giant. They say passengers got out of the cars safely and no one was hurt. South Korea has added 2 U.S. helicopters to its naval defenses. They can reportedly be used to detect.